Kung ang hanap nyo ay cruiser motorcycle na pinarioritize ang comfort rather than high speed, meron na po ang Skygo. Ito po ang Skygo Magnus 200cc. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Nga pala mga ka-riders, nandito po tayo sa Skygo, Santa Cruz, Laguna. Ngayon pong May 9, 2026, available na rin po dito ang Magnus 200 ng Skygo. Malapit lang po ito sa public cemetery. Nakaka-impress po talaga ang mga motorcycle ng China ngayon. Although ito po ay lipan na motorcycle na rebrand nga lang po sa Skygo, pagdating sa forma at looks, panalo. Siyempre, ang unang tanong po ng mga ka-riders natin, lalo na yung mga average height, ang concern po talaga nila ay yung seat height. So mga ka-riders, don't worry ha, napakababa lang po ng seat height ito. Approximately 710 to 730 mm. Kaya abot-abot po ito kahit na mga 5 flat sa tingin ko ha. At ang maganda pa po dito, detachable yung kanyang dalawang piraso na upuan para sa back rider at sa rider. So check natin yung kanyang quality ng seat cover ha. Okay, maganda naman at kahit single tone lang siya, makapal po yung kanyang upholstery na may kasama pang mga foam. At sigurado hindi tayo basta-basta dadaustos dito kasi ayan, nakakorte po siya na palalim. Kaya sigurado, komportable po ang puwitan natin dito. At dito naman po sa back rider natin, although medyo manipis po siya, at sana nilagyan ng harang dito, no? Para in case na maparangkada tayo, hindi malalaglag yung ating angkas. Pero okay lang naman yan dahil ito talagang cruiser motorcycle, hindi naman siya design para sa arangkadahan. Ito ay talagang pang chill ride lang. Dahil meron lamang po itong top speed na nasa 112 kilometers approximately hanggang 160 kilometers per hour. So, depende pa rin po yun sa conditions or weight ng ating mga sakay. Sa forma niya, mapapagkamalan mo siyang expressway legal, di ba? Pero 200cc lang po ito. And then sa engine specs naman po, single cylinder, 4-stroke, 2-valve pa rin po. Pero naka-liquid cool po sa kanyang cooling system. Then fuel injected sa fuel supply system. 200cc, single overhead cam. Meron po itong maximum power na nasa 17.2 horsepower at 8,000 RPM and 16.5 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Pala, meron po itong 150mm na ground clearance, 1,500mm na wheelbase, and then tumitimbang po ito ng 160 kilos sa net weight. And then sa wheels naman po, nakamags na meron pong size 16. Okay, aluminum po ito na pure black na may combine po ng pagka-chrome. And then pagdating po sa gulong, ito malupit na brand, Team Sun. At ang sukat po nito ay nasa 110 by 90 by 16. Of course, tubeless na po yan. And then telescopic fork na front suspension. Sa braking system, single disc sa front na meron pong dual piston caliper. And then naka-drum naman po sa rear brake. So dito naman sa rear brake, madali na mag-convert into disc. Marami nang napapagpagawaan ngayon. So sa size naman po ng gulong dito sa rear, 130 by 90 by 15. So maliit po ng 1 inch yung diameter ng wheels dito sa rear. And then naka-dual shock naman po sa rear suspension. Non-adjustable po na coil spring.
And then 6-speed manual transmission po ang Magnus 200. And then sa footrest, komportable. Malapad po itong kanyang aluminum na apakan. Kahit walang rubber, okay lang. At dito naman po sa rider's footrest, may rubber na kasama. And siyempre yung gear pedal, saktong-sakto na dito sa ating paanan. And then combined analog and digital po sa panel. At meron po itong 14 liters na fuel tank capacity. So malaki po yung tanke niya, obvious naman, di ba? At ayon po sa manufacturer's claim, nasa 45.5 kilometers per 1 liter ang kanya pong fuel consumption. Panalo rin po sa stock na muffler. Although wala po siyang heat guard, okay lang. Dito naman po sa kanyang tip ay naka-chrome. And then metal po ang heat guard niya dito sa elbow. At naka Euro 4 compliant na po sa emission control. Sa naked handlebar, adjustable po ito mga riders. Ang una ko po napansin yung maganda niyang charging port. Ito nakabukod na. Combine po ng Type A at Type C sa charging port. And then high beam, low beam sign. Yung passing light po nandito sa unahan. And then turning signals, horn. Babalikan natin to sa activation kasi kararating lang po kaya hindi pa po naka-activate. At dito naman po sa kabila, kill switch ito maganda, unique sa kanya. Tama-tama yung pwesto ng hazard lamp. Baba po mayroon pong switch on and off yung kanyang headlight at DRL. And then electric starter push button. Combine po siya ng LED at bulb. Ang nakabulb po itong kanyang turn signals, naka bullet shape ang kanyang design. Maganda at flexible naman po at kahit matanggi okay lang, tamang-tama, ka-level halos ng kanyang brake lever. And then may 4 level of adjustment yung kanyang preno para makapamili po tayo kung saan tayo komportable. Dito po sa headlight, mapapansin natin yung DRL niya kapalibot dito sa magkabilang sides hanggang sa baba. And then ayan, full LED po siya na hindi po ito projector lamp mga riders. Sa stoplight taillights, full LED po ang ginamit. At dito lang po nakabulb sa turning signals. Na flexible din po dito sa rear. Sa research natin, dalawang kulay lang po ang available. Ito nga pong gloss black and then yung gloss red. Maganda at pareho pong may center stand at side stand itong Magnus 200. Mas lalo po siyang bumaba. Naalala ko tuloy parang kapareho siya ng Bobber 650, di ba? Ayan, abot na abot natin. Hindi na natin kailangan tumiyad. Grabe ang baba nito mga riders. Sa height na 5'8 po, lapat yung ating dalawang paa. Ayan, nakakatayo pa tayo. So napaka-komportable po talaga nito mga riders. And then naka-upright naman yung kanyang manibela. So talagang ang habol ay riding comfort natin. Okay, malambot yung kanyang handling. Kahit big bike na siya pero talagang masisiyahan po kayo dito sa kanyang handling. Haba po yung kanyang naked handlebar, lalo na't meron po siyang bar end dito na naka-chrome. Malayo po dumikit sa ating hita kahit medyo bulky po yung kanyang tangke. Kita nyo, meron pa siyang distansya kahit pa paano. Magkabila po yan Okay, dito po sa kanyang clutch lever, malambot po mga riders. And then dito naman po sa front brake, tamang-tama lang yung preno niya. So, nasa level 1 pa lang po ito mga riders. At sa suspension, doon panalo. Grabe mga riders, bumabounce tayo. Para napapaigdad tayo sa sobrang lambot po. Maganda ang response po ng kanyang shock. Grabe. Daig pa niya yung mga kutsyon sa kama. Wala man lang ingay mga riders, di ba? So very responsive. So kahit mapalubak tayo ng gusto rito, hindi tayo masasaktan mga riders. And then dito po sa kanyang rear brake, medyo nalalaliman ako. Sa bagay, drum lang naman po ito, mabilis to i-adjust. Musakay siguradong makasabay Iskay ko ang pilia Patok ini sa masa Di na mabalaka Kay kumpleto ni sa pesa Affordable kaayo Ang kaabag sa negosyo
Di tamang perwisyo, Sky go sulit kaayo. Tipid sa gasolina, di makabuslot sa bulsa. Di pirmi pahina, Sky go nasulayan na. Sky go, ang motorsiklo, kay sigurado, garantisado. Diri sa Sky go, ang motorsiklo, kay sigurado, garantisado. Kung sa pay imong gihulat kini kay kusog muhunat basta Sky go ang tatakos sa mga misikal. Nindot ka ayo driver, pwede siya ipang chicks. Nindot ka ayo sakyan. Pinaka-concern po natin ay yung presyo. Ngayong May 9, 2026 dito po sa Skygo, Santa Cruz, Laguna. Suggested retail price po nitong Magnus 200 ay nasa 138,000 pesos. And then low down payment lang po mga ka-riders. So kita nyo 6,000 lang po ang kailangan nilang down payment. And then sa 36 months po, pag installment, 6,524 monthly. Siyempre meron pa pong rebate dyan na nasa 200 pesos. And then kasama po sa freebies, helmet, sweatshirt, toolset, 3 years LTO registration, siyempre TPL insurance, at 3 years free service. Dito lang po yan sa Skygo, Santa Cruz, Laguna. Sa mga interesado po, pasyal lang kayo dito sa Skygo, Santa Cruz, Laguna, Barangay Galyos, malapit lang po sa Municipal Cemetery. Or i-visit niyo po muna yung kanilang Facebook account na Skygo Santa Cruz para po sa inyong mga katanungan. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Angay maglangay diri taangay musakay siguradong makasabay. Sky go ang pilia, patok kini sa masa. Di ta mabalaka kay kompleto ni sa pyesa. Affordable kaayo ang gaabag sa negosyo. Di ta maperwisyo, Sky go sulit kaayo. Tipid sa gasolina, di makabuslot sa bulsa. Di pirmi pahina.